Ibinunyag naman ni House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V na ang ilang nakatanggap daw ng 500 million pesos na confidential fund mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2023 ay may apelyedong kapangalan ng mga kasalukuyang senador. Batay sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, kabilang sa mga nabigyan ay sina Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Lapid, John Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada, Denise Tania Escudero. Kaugnay nito, kapangalan nila ang mga kasalukuyang senador daw na sina Bong Revilla, Lito Lapid, Risa Hontiveros, Jingo Estrada at Senate President Francis G. Escudero. Dagdag pa ng mambabatas na lumitaw rin sa talaan ang pangalang Canor Adrian Contis na tila hangon naman sa pangalan ng isang kilalang cake shop at restaurant. Anya, hindi ito simpleng kapabayaan lamang. Ito ay planado at organisadong paglustay umano ng pera ng bayan. Ayon kay Ortega, nasa mahigit 1,300 na pangalan ang wala rin anumang record ng kapangalan o kapanganakan, kasal o kamatayan mula sa Philippine Statistics Authority PSA na isa naman sa mga katibayan kung tunay nga bang mga tao yung mga nabanggit pong recipient ng confidential fund. Nauna nang inilantad ni Ortega ang ilang team grocery recipients tulad na lamang ni Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Ralph Josh Bacon, Patty Ting at Saleh Kasim. Gayon din sina Mary Grace Piatos at Xiaomi 8 na tila hango naman sa mga kilalang brand ng pagkain at gadget. Iginit pa ng kongresista na hindi daw ito nakakatawa at kung hindi nila mapapatunayang totoong tao ang mga ito, malakas itong ebidensya para sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Alinsunod naman sa Joint Circular 2015-1, kailangan daw na mayroong ligtas at mapapatunayan ang mga dokumentasyon para sa mga alias o code name ng mga tumatanggap ng confidential funds. Nakatakda namang magsimula ang impeachment trial ng Vice Presidente sa Hunyo 2. Pebrero 5 naman nang ma-impeach ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Vice Presidente na nakakuha ng boto na mahigit 200 kung saan po ay mahigit 200 na kongresista ang pumabor. Ang mga aligasyon laban sa kanila o sa Vice Presidente ay kinabibilangan po ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, high crimes, kabilang na ang banta umanong pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isa namang pahayag, sinabi ng ikalawang Pangulo na inaabangan niya na ang impeachment trial sa 20th Congress dahil gusto na nito ang bloodbath. Upang mahatulan daw ang ikalawang Pangulo, kailangan ng 16 na boto o 2/3 mula yan sa 24 na senador.